Ngayon naman, titignan natin ang last three na faithful na mga kasamahan ni Apostle Paul sa ministry, mga kapartner niya sa ministry, na kung saan sa lesson na ito ay ating tinitingnan ano abang tsura talaga ng tapat na paglilingkod. Kasi gusto naman talaga natin na maging matapat sa paglilingkod. At madalas hindi natin alam ano ba ang larawan, ano ba ang itsura ng isang tapat na paglilingkod sa Panginoon. Kaya napakahalaga alam natin kung ano ang itsura ng tapat na paglilingkod sa Panginoon, at hindi lamang yon, dapat rin tayo na maging matapat sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ang paglilingkod natin ay hindi pang 5 years, hindi pang 10 years, kundi ito ay lifetime na paglilingkod. Dahil nung tayo ay nanampalataya kay Jesucristo, tinanggap natin siya hindi lang bilang Savior ng ating buhay, siya mismo ang Lord ng ating buhay. At dahil siya ang Lord ng ating buhay, tayo ay mga lingkod ni Kristo. Kapag sinabing ikaw ay lingkod ni Kristo, it means ikaw ay tagapaglingkod. Kaya lahat dapat ng mga mananampalataya, alam nila ito, maintindihan nila na sila ay mga tagapaglingkod. Hindi tayo boss, tayo ay mga tagapaglingkod. At ang halimbawa ng paglilingkod ay ang ating Panginoong Hesus. Bagaman siya ang Panginoon, anong kanyang ginawa? Pinaglingkuran niya ang kanyang mga disciples. So bilang mga mananampalataya, tayo rin dapat maglingkod. Piliin nating maglingkod habang buhay hanggang sa huling tibok ng ating puso. So ituloy na natin ang ating pag-aaral. Pang number 7 na tayo na karakter, walang iba kundi si Dr. Luke. Ano ang pinapakita ng buhay ni Dr. Luke? Si Dr. Luke ay hindi isang pastor or apostle, pero napakalaki ng kanyang ikinontribute sa ministry ni Paul, especially para sa kingdom ng Panginoon. Ito ang problema sa panahon natin ngayon. Parang mayroong iba't ibang compartment sa buhay natin. Merong compartment sa ministry, merong compartment sa love life, merong compartment sa hanap buhay natin, compartment sa family natin. So ginawa nating mayroong pagkakahiwa-hiwalay. Pero ang buhay mismo ni Dr. Luke, ipinapakita nito na ang kanyang profession ay hindi hiwalay sa ministry. Ang problema sa panahon ngayon, maraming mga Kristiyano na nung sila ay kabataan, na nung sila ay mga estudyante, on fire magpagamit sa Lord. Grabe sa ministry. Pero nung nagkaroon na ng trabaho, nagkaroon na ng pamilya, nawala sa ministry. Lumalabas na may kanya-kanyang compartment sa buhay natin kapag ganon ang ginawa natin. Na dapat ang pamilya hindi nakahiwalay sa ministry. Ang career hindi nakahiwalay sa ministry. O ang profession natin hindi nakahiwalay sa ministry. Ang hanap buhay natin hindi nakahiwalay sa ministry. Lahat mismo ito ay isang platform para magamit for the glory of God. So sino nga ba si Luke? Tignan natin ang sinabi ng kanyang salita in verse 14 ng chapter 4. Our dear friend, Luke, the doctor. Then kasunod dyan, and Demas send greetings. Meron dalawang tao na tinukoy rito, pero exactly opposite ang dalawang ito. Si Dr. Luke at si Demas. Pero tingnan muna natin si Dr. Luke. Si Luke ay isang Gentile believer. By profession, siya ay physician. At ang tawag sa kanya mismo ni Apostle Paul, our dear friend, Luke. Yung iba, beloved brothers. Pero pagdating kay Dr. Luke, our dear friend, si Apostle Paul ay mayroong isang kaibigan na hindi nang iiwan, na itinuring niya talagang hindi lang kapatid sa Panginoon, kundi kaibigan. Isang minamahal na kaibigan. At ang sinabi ng salita ng Panginoon rito, siya ay isang physician. Tandaan natin na hindi isang mababang propesyon ang physician,
ito ay isang mataas na pinag-aralan, isang mataas na profession. At hindi iniwan ni Dr. Luke ang kanyang profession, kasi kung iniwan ni Dr. Luke ang kanyang profession, ginamit sana ni Apostle Paul, former doctor or former physician, right? Ano nga ba ang naging impact ni Dr. Luke sa buhay ni Apostle Paul sa ministry, sa kingdom ng Diyos? Una sa lahat, bilang isang physician, ang isang physician ay maingat sa kanyang pag-aaral, maingat sa kanyang pag-o-observe. Pangalawa, systematic siya sa pag-aaral. Eksakto sa documentation. Kaya mapansin natin na itong mga pinag-aralan ni Dr. Luke ay ginamit niya para sa kingdom ng Panginoon. Si Dr. Luke ang sumulat ng Gospel of Luke at ng Book of Acts. Kung papansinin natin ang dalawang book na ito, maingat ang pag-o-observe ni Dr. Luke. Nabanggit niya yan in Luke chapter 1 verse 3. Sabi ko nga sa inyo, bilang physician, maingat talagang mag-observe yan. Kaya maging sa ministry ng Panginoong Hesus, mula sa simula ng ministry hanggang sa pag-akyat ng Panginoong Hesus sa langit, inobserbahan talaga yan ni Dr. Luke. Kaya sinulat niya mismo ito. At systematic talaga sa pag-aaral si Dr. Luke. Sa buong New Testament, mapansin natin, napaka-organized ng Gospel of Luke at ng Book of Acts. Eksakto yung kanyang documentation. Sa Book of Acts, yun ay history or 30 years na history ng church. Kaya makita natin yung pagkakaayos ng Book of Acts. Kasi kung titignan natin ang outline ng Book of Acts, makikita natin yan sa Acts chapter 1 verse 8. Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Kaya mula sa chapter 2 hanggang chapter 28, yun ang outline. Nag-start ang gospel sa Jerusalem, then pagkatapos sa Judea, then Samaria, then to the ends of the earth. Exact ang documentation, maingat at systematic ang pag-aaral at pagsusulat mismo ni Dr. Luke. So nagamit niya yung kanyang profession for God's glory. Actually nga, ang Gospel of Luke at Book of Acts ay isinulat ito ni Dr. Luke para idepensa ang church ng Panginoon. Kasi ang accusation sa mga mananampalataya, sila ay mga troublemakers. Kaya mapansin natin, sa Gospel of Luke, hindi troublemaker si Lord, kundi ang mga religious leaders. Pagdating sa Book of Acts, hindi ang mga church ng Panginoon ang troublemakers, kundi ang mga religious leaders at ang mga unbelievers na ito na mga pagano. Ang troublemakers, hindi ang church ng Panginoon. So yun ang pagdidepensa. Kaya nga makita natin ang eksaktong documentation na ginawa mismo ni Dr. Luke. Maaaring sasabihin natin, yun na lang ba ang pinagamit ni Dr. Luke? Hindi. Ang sabi mismo na Apostle Paul diyan, our dear friend Luke. Ngayon, kailangan mismo ni Apostle Paul ng lagi niyang kasama dahil sabi mismo sa Galatians chapter 4, may sakit si Paul. At sinabi mismo sa Korinto, ang maraming hirap na pinagdaanan ni Apostle Paul physically, siya'y binugbog, binato na halos mamatay, pinagpapalo, nilatigo ng ilang beses. So kailangan mismo ng isang physician. Ang physician that time, hindi katulad kasi sa panahon natin ngayon, meron tayong mga magagandang ospital at ang pasyente pumupunta sa ospital. Hindi katulad noon sa first century. Kapag ikaw ay may sakit at may lakad ka, kasama mo ang physician. So si Apostle Paul, syempre maraming sugat sa likod at bugbog sarado. Ano ginagawa mismo ng physician that time? Gamutin.
bendahan or gamutin ang mga sugat, kailangan ng mga herbs. At nandoon mismo si Dr. Luke. Ipinagamit ni Dr. Luke ang kanyang buhay sa Panginoon. Hindi niya inihiwalay ang kanyang profession sa ministry. Ipinagamit niya mismo ang kanyang pinag-aralan, ang kanyang tinapos para sa Panginoon. So napaka-useful ng taong ito. Siya ang ginamit ng Panginoon para maisulat ang Gospel of Luke at ang Book of Acts, at siya ang ginamit ng Panginoon para tulungan si Apostle Paul, lalo na sa kanyang pisikal na kalalagayan, dahil sa tuwing merong lakad si Apostle Paul or pumupunta siya sa iba't ibang mga lugar, kung hindi mabugbog si Apostle Paul, lalatiguhin. Kung hindi lalatiguhin, nakakaranas siya ng sakit. Kasi minsan akala natin, meron ng mga signs and wonders sa ministry ni Paul. So naiisip natin, pag pinag-pray ni Paul, nawawala yung sakit. Hindi po ganun. Siya mismo nakakaranas ng mga sugat, so kailangan gamutin ang kanyang mga sugat. So kailangan ng mayroong mag-alaga kay Apostle Paul. At nandoon mismo si Dr. Luke. Kaya maging nung mga panahon na nasintensyahan na si Apostle Paul at pupugutan ng kanyang ulo, mayroong isang tao na naruroon at hindi nang iwan sa kanya. 2 Timothy chapter 4 verse 11, si Luke ang naruroon. So napakalaki ng tulong mismo ni Dr. Luke sa buhay ni Apostle Paul. Ibang-iba pagdating kay Demas. Napansin ninyo, sa mga pinag-aralan natin na mga pangalan, at nabanggit na pangalan, pagdating kay Demas, as in Demas lang, right? Bakit? Ang sinabi ng Bible sa 2 Timothy chapter 2 verse 10, ang sabi ng Apostle Paul, iniwan na ako ni Demas dahil mas inibig na niya ang mga bagay sa sanlibutang ito at pumunta na siya sa Thessalonica. Yun ang problema. Si Dr. Luke, sa kabila na siya ay may kaya sa buhay, mataas ang pinag-aralan, hindi siya nilamon ng pride, hindi siya nilamon ng kayamanan at karangyaan at kasikatan. Samantalang si Demas nilamon ng kayamanan ng sanlibutang ito. Hindi sinasabing professing Christian si Demas, ito'y isang larawan ng isang Kristiyano na namali ng focus, na sidetrack. Mali ang priority. Kaya si Demas, hindi siya naging faithful sa Panginoon. Iniwan niya ang kanyang calling. Iniwan niya ang kanyang ministry. Hindi katulad ni Dr. Luke. Ipinagamit niya ang lahat sa Panginoon. Kaya, ano ang practical na application nito? Ano ang dapat natin gawin bilang mga mananampalataya? Be faithful like Luke. Mga kapatid ko, huwag niyong ihiwalay ang inyong profession sa Panginoon. Merong purpose ang Panginoon kung bakit yan ang iyong tinapos. Yan ang trabaho mo, yan ang profession mo. Balikan natin si Dr. Luke. Si Dr. Luke, ang kanyang profession ay naging platform ng evangelism. Maaring ikaw ay teacher, gamitin mo yan bilang platform ng evangelism. Saan ka man nagtatrabaho, gawin mong platform yan ng evangelism. Katulad ng ginawa mismo ni Dr. Luke. Pero hindi lamang yon. Si Dr. Luke, ang kanyang profession ay hindi lamang ito platform ng evangelism, kundi expression ng love ni Christ. Ramdam na ramdam ni Apostle Paul ang love ni Christ sa pamamagitan ni Dr. Luke. Kaya nga tinawag niyang dear friend. Kasi ang taong ito, hindi siya nang iwan. Ang taong ito, kapag kailangan na ni Paul, lalo na sa kanyang pisikal na kalalagayan, nandoon si Dr. Luke na naggagamot sa kanya. At tandaan ninyo, ganun din tayo sa ating buhay. Nagamitin natin ang ating profession, hindi lamang platform ng evangelism, kundi expression ng love ng ating Panginoong Jesus.
So paano natin i-express ang ating love? Sa pamagitan ng ating profession, sa pamagitan ng pag-abot natin sa mga taong ito, sineshare natin ang gospel, inaaruga natin ang mga tao, inaalagaan natin ang mga tao, ipinapanalangin natin ang ating kapwa. Pero hindi lang yon. Ano ang ginawa mismo ni Dr. Luke? Ginamit niya mismo ang kanyang profession, hindi lamang basta't platform ng evangelism, hindi lamang expression ng love, kundi ipinapakita mismo nito ang support system ng mission ng church. Isipin ninyo, hindi siya isang apostol, pero siya ay minister and missionary. Kaya nga sa Book of Acts, laging ginagamit ni Dr. Luke ang salitang we. So kung saan man pumunta si Apostle Paul, nandoon si Dr. Luke. Sa church planting, nandoon si Dr. Luke. Sa mission na pinupuntahan ni Apostle Paul, nandoon si Dr. Luke. Siya ay faithful minister, siya ay isang missionary. Hindi lamang siya isang physician, kundi isa siyang minister. So napansin ninyo, hindi hiwalay ang ministry sa kanyang profession. Ipinagamit niya ang kanyang profession para sa ministry, para mag-reach out, para maraming makakilala kay Christ. Yung kanyang pinag-aralan, ipinagamit niya sa Panginoon. Kaya nga naisulat ang Gospel of Luke, naisulat ang Book of Acts. So ang taong ito ay totally sold out sa Panginoon. Ipinagamit niya ng buong buo ang kanyang buong buhay sa Panginoon. At ito rin ang panawagan sa atin. Ang tayo ay maging matapat. Maaaring hindi ka tinawag ng Diyos na maging pastor, pero tinatawag ka ng Diyos na maging faithful minister. Ang sabi mismo ng salita ng Panginoon, ang sinabi ng kanyang salita sa Peter, na tayong mga mananampalataya ay priest. Anong ibig sabihin na tayo ay mga saserdote? Tayo ay mga ministers. Minister of the gospel. Tinawag tayo para ma-share ang salita ng Panginoon. Babalik ulit tayo, si Dr. Luke, hindi siya apostle, pero siya ay minister. Naiintindihan niya na lahat ng mga mananampalataya ay mga ministers. At yan ang dapat maunawaan ng lahat ng mga mananampalataya, na ang lahat ng mga mananampalataya ay ministers of the gospel. Tinawag tayo para i-proclaim, i-share ang salita ng Panginoon. So kahit hindi ka pala aalis sa iyong profession, ipapagamit mo ito as your platform ng evangelism. Gagamitin mo ang iyong profession, ipapagamit mo ito sa Lord para suportahan ang mission ng church. Kaya nga hindi hadlang ang iyong profession, gamitin mo yan for God's glory. Amen po ba? Pangalawa na dapat nating gawin, guard against drifting like Demas. Ano nangyari kay Demas na mali ng priority? Alam nyo ba, sa Matthew chapter 6, nakita ng Panginoong Hesus na nag-aalala na ang kanyang mga disciples sa mga bagay sa sanlibutan ito. Ang priority kasi ng mundong ito ay ang need natin materially at sa physical needs natin ang siyang ating priority. Pero nung sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 6 verse 33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness," ang itinuturo ng Panginoong Hesus, magkaroon ng tamang priority ang lahat ng kanyang mga disciples. Na dapat iayos nila ang kanilang priority. Hindi nauuna ang physical needs, hindi ang material ang nauuna. Ang sabi ng Panginoon, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness." At sumunod ron, "And all these things," yung pangangailangan na physical ng mga disciples, yun lang ang susunod. Hindi yun ang first priority. Ang first priority ay ang Diyos, ang kanyang kingdom, ang gawin natin ang ipinagagawa ng Panginoon. At yun ang ginawa mismo ni Dr. Luke, na hindi niyakap ni Demas. Ano ang niyakap ni Demas?
Bakit siya pumunta sa Thessalonica? Mas mayaman doon, mas maganda doon, masarap ang buhay roon. Ang habol ni Demas ay comfort. Kaya maraming mga Kristiyano hindi nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon dahil ang kanilang priority ay hindi ang kingdom ng Diyos. Ano ang kanilang naging priority? Ang success, ang material wealth, ang mga bagay sa sanlibutan ito, ang pag-ibig sa mga bagay sa sanlibutan ito. Kaya maraming mga Kristiyano, iniwan nila ang kanilang calling. Give up nila ang kanilang calling. At ito rin ang isang reason kung bakit maraming mga Kristiyano hindi nagpapagamit sa Panginoon. Bakit? Dahil hindi nila priority ang kingdom ng Diyos. Kaya mga kapatid ko, minamahal mo na ba ang mga bagay sa sanlibutan ito? Yan ba ang dahilan kung bakit hindi ka na nagpapagamit sa Panginoon? Yan ba ang dahilan kung bakit mo tinalikuran ang iyong calling? Yan ba ang dahilan kung bakit hindi mo nasasabing, Lord, gamitin mo ako ng buong buo? At kung nagpapagamit ka sa Panginoon, buong buo ba ang pagpapagamit mo sa Lord? Or nakafocus ka sa mga alalahanin, sa mga bagay sa sanlibutan ito? Na hindi dapat. Yon ang alalahanin natin. Ang focus dapat natin, ano ang ipinagagawa ng Panginoon. Kasi pagdating sa Matthew 6:33, pagkatapos sinabi ng Lord na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, merong verse 34 na ipinapaunawa ng Panginoon na huwag nating alalahanin ang araw ng bukas. Na ipinapakita rito na mayroong nag-aaruga, nag-aalaga sa atin, na mayroong great provider, walang iba kundi ang Diyos. Hindi ko sinasabing hindi iaalaw ng Lord na maghirap tayo o magutom tayo. Ang sinasabi ko, sapat ang biyaya ng Diyos. Sa mga panahon na naghihirap tayo, binibigyan niya tayo ng lakas para ma-overcome natin ang mga bagay na yan. Yun yung sinasabi kong great provider, si Lord. Dahil ang Diyos ay tapat. Kaya nga, ang kanyang itinuturo, siya ang unahin natin. Dahil kapag inuna natin si Lord, kahit anong mangyari, hindi natin iiwan ang ating calling, bagkus magpapatuloy tayo kahit nakakaranas tayo ng hirap, kahit mayroong mga persecution, kahit maraming temptation ng mundo at sinasabi na ito na lang ang gawin mo, ito ang habulin mo. Hindi na yun ang hahabulin natin, kundi gagawin na natin kung ano ang mga ipinagagawa ng Diyos sa atin. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Pangwalo na karakter, si Nympha. Isang babae, isang woman of God. Kanina si Dr. Luke nakafocus sa profession. Ito naman si Nympha, ang possession, ang mayroon sa kaniya. Alala ko nung kinatagpo ng Panginoon si Moses sa Exodus chapter 3, ang sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, ano ang nasa kamay mo? Ang nasa kamay ni Moses ay ang staff. At ang sabi ng Lord kay Moses, bitawan mo. Hindi madali yun para kay Moses kasi ang staff ay napakahalaga sa isang shepherd. Una sa lahat, ang shepherd staff ay ginagamit para protektahan ang mga tupa. Ginagamit ito sa pag-aalaga sa tupa, sa pagka-guide sa tupa. At sa personal na buhay ng shepherd, ito rin naman ay kanyang panlaban. Maging sa mga ahas, sa scorpions. So mahalaga para sa kanyang staff. Pero sabi ng Lord, Moses, bitawan mo ang iyong staff. Binitawan ni Moses ang staff. Then pagkatapos, sumunod, ang sabi ng Lord, kunin mo ang staff. Yung staff na ordinary, ginamit ng Diyos para sa extraordinary. Nung natutunan ni Moses na ipagkatiwala yun sa Panginoon. Ano ang mayroon tayo na maaari nating ipagamit sa Panginoon? Madalas, madali nating maipangako yung wala sa atin. Hindi natin maibibigay ang wala sa atin.
kung ano ang mayroon lang sa atin, yun ang maaring maibigay natin. Naalala ninyo, isang araw ang ating Panginoong Sus pumunta siya sa temple at tiningnan niya ang pagbibigay ng mga tao. Inobserbahan niya ang pagbibigay ng mga tao. Yung mga mayayaman, nagbigay sila ng malalaki. Pero sabi ng Panginoon, tira-tira ang kanilang binigay. Pero dumating yung isang balo, ibinigay niya ang lahat ng nasa sa kanya. Kung tutuusin ninyo, sobrang baba ng kanyang ibinigay, pero yung kanyang ibinigay, yung nasa sa kanya, ibinigay niya ang lahat sa Panginoon. Dahil sabi ng Lord, sino ang pinakamalaking nagbigay? Walang iba kundi yung balo. Kasi usapan doon, hindi kung gaano kalaki ang ibinigay, kundi gaano kalaki ang naiwan. Ang balo, walang natira sa kanya. Yung mga mayayaman, tira-tira lang yung kanilang binigay. Though, malaki yung kanilang binigay, pero alam ng Panginoon na hindi yun ang the best. Kaya every time na nagbibigay tayo, ipinapagamit natin ang ating resources natin, hindi kung gaano kalaki binigay mo, kundi gaano kalaki ang naiwan sa iyo. Nakukuha niyo po ba ang ibig ko sabihin? Tingnan natin ang verse 15 and 16 ng Colossians chapter 4. Give my greetings to the brothers and sisters at Laodicea, and to Nympha, and to the church in her house. So maliwanag dito, una sa lahat, si Nympha ay taga Laodicea. Nung sinabi ng Apostle Paul, give my greetings to the brothers and sisters at Laodicea, interconnected talaga ang mga churches. Hindi lamang ang mga taga-Colosas ang mga binabati, kundi maging yung mga malalapit or malapit na lugar doon sa Colosas. Kaya binati ni Apostle Paul, yung malapit mismo sa Colosas, walang iba kundi ang Laodicea. At pagkatapos na binanggit ang Laodicea, sumunod ang pangalan ni Nympha. Ayon sa pag-aaral, si Nympha ay taga Laodicea, hindi siya sa Colosas. At sino nga ba si Nympha? Si Nympha hindi pastor. Si Nympha ay isang mature na leader. Siya ay ginagamit ng Panginoon para sa gawain ng Diyos. At ano ang mayroon si Nympha na ipinagamit niya sa Panginoon? Walang iba kundi ang kanyang bahay. Hindi madali yan ang ipagamit mo ang iyong bahay para sa Panginoon. Sa first century, wala silang ganitong malalaking building, kaya house churches ang ginagawa nila. Kung ikaw ay Kristiyano, marami roon ang mga generous, ipinapagamit nila ang kanilang bahay. At ang gawain, hindi lang naman isang oras kalahati. Possible na umaabot ng 3 oras, 4 na oras every time na nagmi-meet sila. O isipin mo yon, pag ikaw may bahay, naku, matagalan ito. So ang bahay that time ay place of worship. Ang bahay ni Nympha ay place of worship. Hindi lang place of worship, place of fellowship, place para i-spread ang word ng Panginoon. Kung ikaw si Nympha, di ba, kunyari may trabaho ka, tapos may gawain pa sa bahay mo, ramdam mo minsan ng pagod, pero committed si Nympha na ipagamit niya ang kanyang bahay. Hindi katulad sa atin na once a week ang gawain, possible sa kanila, twice a week, thrice a week, ilang oras yon. Hindi lang bahay niya ang kanyang ipinagamit, dahil kung ipinagamit niya ang kanyang bahay, kasama na ang ilan pang mga resources na meron siya roon. Yung strength niya, yung time niya, yung money niya, pinapagamit niya sa Panginoon. Ganon ka-generous si Nympha. At hindi doon nag-end. Verse 16. After this letter has been read to you, see that it is also read in the church of the Laodiceans, and that you in turn read the letter from Laodicea. Hindi lamang ginamit as place of fellowship, place of worship ang kanyang tahanan, kundi place para i-spread ang word ng Panginoon. Okay, ganito. Ang ginagawa that time sa mga letters ng mga apostles, binabasa yan ng malakas during ng service. So that time pa lang ay itinuturing na or tinatanggap na as word of God ang mga sulat ng mga apostles. At hindi lang yon,
Kinokopya mismo nila ito para mai-reproduce nila at maibigay ang mga kopya na ito sa mga local churches. Kaya dinidistribute nila ang mga letters na ito. Though ang letter na ito sa Colosas ay sulat sa mga taga-Colosas, pero hindi lamang ito binabasa sa Colosas, kundi maging sa Laodicea at sa iba't ibang mga places binabasa ang sulat na ito. So ano ang application ng point number 8? Practice faithful hospitality. Anong mayroon ka na pwede mong ipagamit sa Panginoon? Practically speaking, ang bahay dapat natin open para sa gawain ng Diyos, para sa life group, para sa outreach. Minsan, isa sa mga mahirap talaga na paghanapan ay sino mag-host sa life group at sa outreach. Isa sa mga struggle ng mga young people, syempre, pag unbeliever yung kanilang mga magulang, ang problema nila, yung place na paggaganapan ng kanilang life group or ng kanilang outreach. Ang tanong ko, meron bang magiging nympha? Hindi lang minsanan ito si nympha, as in talagang ipinagamit niya ang kanyang bahay sa Panginoon. So maliwanag dito na ang hospitality ay isang ministry. Ipinagamit mismo ni nympha ang kanyang tahanan at ang kanyang resources. Kasi nga, kung anong meron siya, yun ang kanyang ipinagamit sa Panginoon. Mga kapatid ko, minsan ganito ang mindset natin. Pag maganda na yung bahay ko, ipapagamit ko na sa Lord. Hindi usapan kasi ang ganda ng bahay. Kapag bukas kasi ang buhay natin kay Lord, bukas din ang bahay natin para kay Lord. Na ipagamit natin maging ang ating tahanan para ma-spread ang good news. Para mapalakas ang mga kapatid. Kasi sa life group, ang goal natin talaga, mapalakas ang mga kapatid, mag-grow sa Panginoon. So, ang tahanan natin ay nagiging instrumento ng Diyos para mapalakas ang mga kapatiran. Para ma-comfort ang mga kapatiran. O ilan ang gawain natin? I mean, ang mga small groups natin. Meron tayong almost 200 na groups. Sino ang mga nympha? Sino magsasabing, gamitin ang aming bahay for God's glory? Gamitin ang aming bahay para sa pag-outreach. Gamitin ang aming bahay para sa life group. Tandaan ninyo, yan ay isang ministry. Ito ba ipapagamit natin sa Panginoon? Or sarado pa rin ang ating tahanan para sa gawain ng Panginoon? Or yung mindset pa rin natin, pag maganda na bahay namin, pag malaki na ang bahay namin, pag mayaman na kami, yun ang problema. Yung ipinapangako natin, yung wala sa atin. Dapat ipagamit natin kung ano ang nasa sa atin. Kasi usapan ng faithfulness dyan eh. Pag sinabing faithfulness kasi, kung anong meron sa'yo, kung anong nasa sa'yo ngayon, yun ang papagamit mo sa Panginoon. Babalik ulit tayo kay Moses. Ang tanong ng Panginoon, ano ang nasa kamay mo? Hindi tinanong ng Lord kung ano ang wala kay Moses. Ang tinanong ng Panginoon, kung anong mayroon kay Moses. Ang mayroon lang kay Moses ay ang kanyang staff. At yun ang ginamit ng Panginoon para gumawa ng signs, wonders, and miracles. Pwede natin ipagamit ang ating tahanan para mapatatag ang pananampalataya ng ating mga kapatid. Mapalakas sila, mailapit sila sa Panginoon, lumalim sila sa Panginoon. Lalo nilang makilala ang Diyos. Ano pa ang mga meron sa atin ang pwede natin pagamit sa Panginoon? Maging ang ating kayamanan, pagamit natin sa Panginoon. Ang sasakyan natin, pwede natin pagamit sa Panginoon. Huwag nating ipagdamot ang mga ito sa Panginoon. Basta't para sa glory ng Lord, todo dapat tayong magpagamit sa Panginoon. Say Amen. Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Pangalawa na dapat nating gawin, support the spread of God's Word. Isipin nyo, ang bahay mismo ni nympha ay place mismo para ma-spread ang good news. Nasa Laodicea siya, so yung mga sulat ni Paul, kinokopya, then i-spread ito sa iba't ibang mga local churches, sa mga iba't ibang mga house churches, at sa iba't ibang mga bayan, sa iba't ibang mga cities. So ang kanyang tahanan ay ginawang lugar para may spread
ang mabuting balita. So ganun din. Ang ating mga resources, ipagamit natin para may spread ang good news ng Panginoon. Kaya nga, sabi ko sa inyo, ang tahanan natin, pwedeng gawin natin para sa place or venue, para sa ating outreach, para sa life group, or kaya ang ating mga sasakyan, paggamit natin para sa ministry. Yun din ang tinuturo mismo ng ating Panginoong Hesus sa Gospel of Luke. Nagamitin natin ang ating kayamanan para sa pag-win ng soul. So yan yung sinasabi ko sa inyo, mga practical na bagay na pwede pala natin paggamit ito sa Panginoon. So kahit hindi pala tayo pastor, kung anong meron sa atin, pwede pala itong magamit para sa karangalan ng Panginoon at para sa extension and expansion ng Kanyang kingdom. Kaya mga kapatid ko, huwag nating pagdamutan ng Panginoon. Dapat bukas palad tayo dahil ang katotohanan naman lahat, galing naman talaga lahat yan sa Panginoon eh. Galing lahat yan sa Panginoon. Tayo'y katiwala. So dahil tayo katiwala, ang nagmamayari si Lord, then si Lord ang may karapatan na gumamit niyan. Kaya di dapat natin ipagdamot yan. Kundi sasabihin natin, Lord, ang lahat ng nasa sa akin ay sa iyo, kaya ipapagamit ko ito para sa iyong kingdom, para sa karangalan ng iyong pangalan. So pag alam natin ang principle na ito, then magiging bukas palad tayo para sa gawain ng Panginoon. Amen? Last na karakter, si Archippus. Sino nga ba si Archippus? Sa Philemon chapter 1, nung sumulat si Apostle Paul kay Philemon, kasi kasabay mismo ang sulat na ito dun sa itong Book of Colossians at dun sa Book of Philemon, magkasabay yan. Nabanggit doon ang pangalan ni Philemon, then yung asawa ni Philemon, then pagkatapos si Archippus. Sabi ng ilang mga mag-aaral ng salita ng Diyos, si Archippus, possible na anak siya ni Philemon. Pero hindi naman natin sure, pero possible na siya'y anak ni Philemon. At pagkabanggit mismo ni Apostle Paul kay Archippus, kapwa sundalo kay Kristo. So ibig sabihin, ang taong ito ay minister. Siya'y nagpapahayag ng salita ng Diyos, isa rin siyang leader sa gawain ng Panginoon. Ngayon, tignan natin ang sinabi ng kanyang salita sa verse 17 to 18. Tell Archippus, see to it that you complete the ministry you have received in the Lord. Merong message si Paul kay Archippus. Doon sa sulat niya kay Philemon, binanggit si Archippus, ito'y kapwa sundalo sa Panginoon. Pagdating mismo sa Book of Colossians, mayroong sinabi si Paul sa kanya, nasa ministry na si Archippus, nagpapagamit na talaga si Archippus sa Panginoon, nagpapatuloy naman talaga si Archippus, pero dahil sa maraming mga persecutions, dahil sa maraming mga struggles na mga pinagdaraanan ng mga mananampalataya that time, ito ang message ni Paul kay Archippus. Sinabi sa kanya, complete the ministry you have received in the Lord. Una sa lahat, ang ministry hindi galing sa atin. Ang ministry ay galing sa Lord. Ang calling natin hindi galing sa atin, galing kay Lord. Ang tumawag sa atin, hindi ang pastor, hindi ang leader natin, si Lord ang tumawag sa atin. Instrumento lamang ang mga leaders. Dito ngayon, makikita natin na sinabihan ni Paul si Archippus na dapat tapusin niya ang lahat ng ipinagagawa sa kanya ng Panginoon. Ang point ay ganito, hindi usapan kung magaling kang nagsimula, ang usapan, natapos mo ba ang ipinagagawa ng Panginoon? Bilang isang lingkod ng Panginoon, sa totoo lang, yun ang isa sa mga masakit para sa akin na makita ko, ang mga Kristiyano na hindi nagpapatuloy sa Panginoon. Hindi sapat ang 10 years, hindi sapat ang 20 years. Ang paglilingkod natin sa Panginoon ay lifetime. Huwag na huwag ninyong kalilimutan yan. Ikaw ay servant for life. Tayo'y mga lingkod ni Kristo. At ang pagiging lingkod natin is for life. Pero bakit maraming Kristiyano nung sila'y nanagana na, umalis sa ministry? Bakit maraming mga Kristiyano nung sila'y nagkapamilya na, umalis sa ministry? Bakit maraming mga Kristiyano nung nagkaroon sila ng trabaho, lagi na lang na maririnig mo, busy wala nang time. Alam niyo po ang punot dulo ng lahat, nawala ang yung first love.
sa Panginoon. Kasi kung si Lord naman talagang first love mo, wala sa iyo ang salitang busy, wala na ang mga excuses. Automatic nawawala ang mga excuses kapag ikaw ay first love kay Lord. Pero kapag nawala ang first love mo kay Lord, marami kang excuses. Hindi ka mauubusan ng excuses. Pero kapag ikaw ay in love sa Lord, meron, wala, sagana, salat, maglilingkod at maglilingkod ka sa Panginoon. May persecution man o wala, matindi ang pagsubok, maglilingkod ka sa Panginoon. Kasi nga, siya ang first love mo eh. Pero pag nawala na ang first love mo kay Lord, hindi na siya ang first love mo, then sasabihin ko sa iyo, diyan magsisimula ang maraming excuses. Lagi mo nang tatanggihan ang calling. Hindi na maubos-ubos yan. Kahit maraming sabihin sa iyo ng mga scriptures, mga verses, marami kang isasagot at marami kang idadahilan. Kasi nga, totoo naman yung phrase na kapag ayaw, may dahilan, kapag gusto, may paraan. Totoo po ba yun? Kaya mga leader, kapag kinausap ninyo ang inyong mga members at may excuses, simple lang sabihin ninyo, pag ayaw, may dahilan. Pag gusto, may paraan. Amen po ba? Si Archippus, pinaalalahanan ni Paul. Na sinabi ni Paul sa kanya, Archippus, tapusin mo ang ipinagagawa sa iyo ng Panginoon. Si Paul ay halimbawa nito. Anyway, si Lord, kako sana, ang halimbawa talaga nito. Sa Philippians chapter 2, sinabi mismo ni Paul, hanggang kamatayan, sumunod ang Panginoong Hesus. Hanggang doon sa krus ng Kalbaryo, sumunod siya. Nagpasakop sama. Tinapos niya ang mission. Tatapusin ba natin ang ating mission? Ang ipinagagawa ng Panginoon sa atin, tatapusin ba natin? Yung mga binasa natin, si Dr. Luke, tinapos niya ang kanyang mission. Sabi sa tradition, siya'y namatay at the age of 80 or more than 80. Si Archippus, according sa tradition, siya ay namartir. Siya ang naging bishop ng Colossus. Siya ay naging matapat sa Panginoon hanggang wakas. Hindi lang niya basta't narinig ang message na ito, kundi alam niya na ito ang specific word ng Panginoon sa kanya. Tatapusin ko ang aking takbuhin. Sa Apostle Paul, in 2 Timothy, nasa kulungan si Apostle Paul, nasintensyahan, pupugutan ng ulo. Ano kanyang sinabi? Natapos ko na ang aking takbuhin. Natapos niya ang kanyang mission. Pagdating ng araw, masasabi mo bang natapos ko ang aking mission? Natapos ko lahat ng ipinagagawa ng Panginoon? Ang aking assignment, natapos ko? Masasabi ba kaya natin yon? Ang message na ito ay hindi lamang para kay Archippus. Ito rin ay maliwanag na message sa atin. Tapusin natin ang ating takbuhin. Tapusin natin ang ipinagagawa ng Panginoon sa atin. Verse 18 ng chapter 4. I, Paul, write this greeting in my own hand. Tignan ninyo yung kasunod. Remember my chains. Ano ang pino-point out ni Apostle Paul? Hindi ito nakahiwalay sa verse 17 nung sinabi ni Apostle Paul, dapat tapusin mo ang iyong ministry. Ipinapaunawa sa kanya ni Apostle Paul na sa ministry hindi puro bed of roses. Na mayroon at mayroong mga persecutions, mayroong mga struggles, mayroong mga hirap na pagdaraanan. Anyway, yun naman talaga naman sinabi ng ating Panginoong Hesus, kung inusig nila ako, usigin nila kayo. At yun din ang sinabi mismo sa Book of Acts, na sa ating pagpasok sa kaharian ng Diyos ay maraming mga struggles. So nung sinabi ng Apostle Paul, ang mga katagang remember my chains, mayroong mga persecutions, mayroong mga hirap na pagdaraanan. Sa ministry, mayroong magpe-persecute sa iyo.
Mayroong mga taong magbibetray sa iyo. Mayroong mga taong hindi ka mauunawaan. Mayroong mga taong hindi mag-a-appreciate sa iyo. Remember my chains. Yun ay paalala sa atin na hindi puro bed of roses sa ministry. Pero ito ang good news. Yung sumunod na statement ni Apostle Paul, grace be with you. Mayroong sustaining grace. Yes, mayroong persecution. Yes, mayroong mga struggles. Yes, mayroong magle-let down sa iyo. Yes, mayroong hindi mag-a-appreciate sa iyo. Pero mayroong magsusustain sa iyo ang grasya ng Panginoon. Para makayanan natin ang lahat, para ma-overcome natin ang lahat ng ito, itong mga pain na ito sa ministry, mayroong grasya ang Panginoon. Tutulungan tayo ng Panginoon. Kaya napakahalaga ng grasya ng Panginoon. Hindi tayo iniwan ng Panginoon na ganun lang. Meron siyang inilagay na grasya sa atin. Mayroon at mayroong magsusustain sa atin. Kaya ano ang application nito? Anong dapat natin gawin? Una, finish the ministry God entrusted to you. Dahil merong grasya ang Panginoon, merong sustaining grace, then, wala na tayong maidadahilan na sasabihin natin, Lord, hindi ko kaya. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse 13, na lahat ng mga pagsubok, mga temptations, makakayanan natin. Bakit? Sa sarili ba nating strength? Sa willpower? Hindi. Ang context niyan, usapan dyan, ang grasya ng Panginoon. Mayroong sustaining grace ang Panginoon. So, makakayanan natin ang lahat ng mga temptations, ng mga pagsubok sa buhay dahil sa grasya ng Panginoon. So, ngayon, dahil nandyan ang grasya ng Panginoon, matatapos natin ang ipinagagawa ng Diyos sa atin. So, ang ministry, ang calling, matatapos natin ang lahat ng iyan kung aasa tayo sa Panginoon. Kaya nga sinabi ni Paul, sumaiyo ang grasya ng Diyos. Ano ang ministry mo? Sa mga disciple maker, sa mga outreach leader, i-give up nyo ba ang ministry? Dahil sa mga struggles? Dahil ba nape-pressure ka na sa family? Nape-pressure ka na sa workplace? At ang una na i-give up mo ay ang ministry? How come na laging inuuna natin na i-give up ay ang ministry? Bakit? Yun ay isang malaking tanong sa akin. For how many years, sa ilang dekada na paglilingkod ko sa Panginoon, ang malaking tanong sa akin ay ganito, bakit kapag nag-i-struggle ang mga kapatid, kapag merong pressure sa family, or problema sa family, or sa workplace, sa business, ang unang i-give up ay ang ministry. Bakit? Nanlamig ka na ba sa Panginoon? Di ba sabi ng Lord kay Peter, mahal mo ba ako? Sabi ni Peter, yes Lord, mahal kita. Ano sabi ni Lord? Alagaan mo mga tupa ko. Pakainin mo mga tupa ko. Ano ba kalalagayan ni Peter that time? Ang i-give up ang ministry. Yun ang kalalagayan ni Peter that time. I-give up na lang ang calling. Kaya ang tanong ng Lord, mahal mo ba ako? Pag mahal mo, hindi mo i-give up. Ba't mo i-give up pag mahal mo? Mahal mo si Lord? Then ba't mo i-give up ang kanyang panawagan sa iyo? Ang mission. Alam niyo po ba kung anong reason kung bakit ka nag-exist? Nung tayo tinawag ng Panginoon, nung tayo nanampalataya kay Kristo, kakambal na dyan ang mission, ang calling. Huwag tayong mabuhay para sa sarili natin. Mabuhay tayo para sa Panginoon. Hindi lang ang sarili nating dream ang lalakaran natin, kundi ang dream ng Panginoon. At dahil nariyan naman ang grasya ng Panginoon, mga kapatid ko, tapusin natin ang ipinagagawa ng Panginoon. Kahit meron mga time na sukong-suko ka na, huwag mong isuko ang iyong calling. Maraming naging Dimas. Huwag ka nang gumaya. Huwag mong sundan ang halimbawa ni Dimas. Si Archippus, tinapos niya ang kanyang calling. Sabi ko nga sa inyo,
Sa early tradition, siya ang naging bishop ng Colossus, ng church sa Colossus, at siya ay namartir. Si John Mark, hindi maganda ang naging simula. Tumalikod una sa ministry, pero sa bandang huli, makita natin, siya ang ginamit ng Panginoon para i-spread ang good news. Naisulat ang Gospel of Mark, napaka-useful sa gawain ng Panginoon, oo, hanggang kamatayan. Namartir din si John Mark. Naging matapat siya hanggang wakas. Ang tanong ko, magiging matapat ka ba hanggang wakas? Or sa panahon na komportable ang lahat, magiging matapat tayo sa Panginoon? Pag convenient lang, doon lang ba tayo magiging matapat sa Panginoon? Or maging sa panahon na parang hindi na tayo naiintindihan ng marami? Maging ba sa panahon ng kawalan, matetest tayo. Matetest tayo. Kaya mga kapatid ko, ano man ang sitwasyon ninyo, wag niyong i-give up ang inyong calling. Sa mga umalis sa ministry, it's time na bumalik kayo. Sa mga takot na magpagamit sa Panginoon, it's time na ilagay ninyo ang inyong tiwala sa Panginoon. Manampalataya kayo sa Panginoon. And last, na dapat natin gawin, stay faithful even in trials. Si Archippus, hanggang kamatayan. Nung sinabi ni Apostle Paul sa kanya, remember my chains. Pinaunawa na sa kanya ni Apostle Paul, kahit may trials, manatili kang faithful. Simple lang ang binabato ni Apostle Paul na message. Kahit sa panahon na ako'y ikinulong, binugbog, hindi ako nagreklamo kay Lord, inawitan ko si Lord, pinuri ko si Lord, nagpasalamat ako kay Lord. Yun yung binabatong message ni Paul. At yun din ang pinapaalala sa atin, na maging sa mga panahon ng mga pagsubok, huwag niyong i-give up ang inyong calling. Amen? Huwag niyong i-give up ang ministry, mga kapatid ko. Kahit hindi kayo answered prayer, huwag niyong i-give up ang inyong ministry. Mark, sinasabi niyo, Lord, 2026 na, hindi man lang ako ma-promote, hindi man lang may taas-taas ang sweldo. Give up ko na siguro ang ministry, Panginoon. Huwag. Magpatuloy ka. Kahit sa panahon ng kawalan, manatili tayong tapat. Diyan tayo natetest. Kaya sa ministry, sa calling, ito ay isang pribilehyo na tayo'y tawagin ng Panginoon. Ang tayo ay gamitin ng hari, ng mga hari, ay isang pribilehyo na gamitin niya. Ang buhay na ito ay sa Diyos. So sa Diyos natin ito ipapagamit. Hindi sa mundo, hindi kung kanino man, kay Lord ang buhay na ito. Ang buhay mo kay Lord at ipagamit mo kay Lord.